Huwag ng maraming Saturday. Ako ang magbabayad ng renta. Ako rin ang gastos sa pamumuhay. Hindi tayo titira kasama ang biyenan, at hindi kita pipiliting magkaanak na lalaki. Lakas loob ka bang kumuha agad ng marriage certificate ngayon? Sige. Tara. Ako, kasal na talaga ako. Ano, Lucie? Ano ba talaga ang trabaho mo? Tagagawa lang ako ng kung ano-ano sa dingding technology. Sapat lang para mabuhay. Oy, Lin Zinwen, ang bilis mong nakahanap ng kapalit. Wala man lang siyang susi ng kotse. Magbubus kayo para magpakasal. Ha ha ha. Pulubi at lukhang babae, bagay na bagay. Yung Old City Renovation Project sa West District. Gustong-gusto iyon ng Wang Construction, di ba? Kau, paano mo nalaman? Ayaw mo bang malugi bukas ang pamilya Wang? Kunin mo ang basura mo at umalis ka. Asawa, ang galing mong umarte kanina. Madalas ka sigurong nagbabasa ng mga CEO romance novel, ano? Huwag kang mag-alala, mula ngayon ako ang bubuhay sa iyo at hindi kita hahayaang maapi. Sakto pa sa Dingsheng. Sa mismong oras na iaanunsyo nila ang opisyal kong paghalili bilang CEO. Eksaktong hinarang mo ako. Lin Zinwen, sino ang nagpadala sa iyo bilang especially iya? Walang lalaki sa bahay. Ito lang na pink na pares ang pwede mong pagtiisan. Hindi na kailangan. Bakit ka pa mahihiya? Core programmer ako sa outsourced branch ng Dingsheng. 20,000 ang buwan ng sahod ko. Mula ngayon sa bahay na ito, ako ang kikita at ikaw ang bahala sa... Multo ba yan? Pinapabago na naman sa akin ng matandang kalbong si Zhao ang masakit na proposal. May gulay sa kusina. Pagkatapos mong kumain, hugasan mo ang mga pinggan. Maghugas ng pinggan. Para lang malaman ang pinagmulan ng babaeng ito. Bumagsak ako sa ganitong kalagayan. Parang buhol-buhol na sinulid ang code mo. Ikaw pa. Gusto mo pa akong buhayin. Hoy, gising. Balita ko bibisita ngayon ang bagong si President Lu. Sikat siyang buhay na hari ng impyerno. Hindi raw kailangan ng dahilan para magtanggol ng tao. Wala akong pakialam kung buhay na hari ng impyerno o patay. Basta huwag akong bawasan sa perfect attendance. May pamilya na ako. Kailangan kong mag-ipon para sa down payment. Mag-ingat ka sa paglakad. Hindi ba ito yung mahirap kong asawa? Na nakabasag ng 3 mangkok ko sa kusina kagabi. Lin Zinwen, bulag ka ba? Bakit hindi mo papulutin agad yan?
Gusto mo bang ipahamak ang buong department? Imposible. Siguradong guni-guni lang ito dahil sa sobrang pagpupuyat kagabi. Paano siya magiging trilyonaryong CEO? Alamin kung saang department siya. Ang padalos-dalos. Hindi nagpapakain ng inutil ang Ding Sheng. Opo. Opo. President Lu, mali. Ikaw, sino ka ba talaga? SHH, asawa. Hinaan mo ang boses mo. Gusto mo ba akong ipahamak? Huwag kang magpa-close. Yung kaninang umaga. Sa totoo lang, yung mataas at mapagmataas na CEO kaninang umaga. Ikambal kong kapatid na lalaki. Kambal. Oo. Mula pagkabata, henyo na ang kuya ko. Ako naman sa Ding Sheng, isang palpak na estudyante at walang silbi. Kaya sa kumpanya, taga-alalay lang niya ako. Driver at tagagawa ng kung ano-ano. Siya ang kumakain ng karne, ako ang sabaw. Araw-araw kailangan kong magbasa ng mukha niya. Mukhang hindi masyadong matalino ang babaeng ito. Pinaniwalaan niya rin ang ganitong kalokohan. Diyos ko. Diyos ko, sobra naman ang paboritismo. Iisa lang ang nanay ninyo. Bakit siya ang CEO at ikaw ang trabahador? Kaya pala ang mukha niya kaninang umaga. Parang may utang sa kanya ang buong mundo ng 800 yuan. Asawa, huwag kang mag-alala. Sa kumpanya, magpapanggap tayong hindi magkakilala. Kapag nakaipon na ako ng sapat na pera, lalabas tayo at magsisimula ng sarili natin. Hindi na tayo magtitiis sa pang-aapi niya. Sige. Susundin ko ang asawa ko. Lin Xinwen, kanina pinahiya mo ang buong department. Akala mo tapos na iyon. Supervisor Zhao, inaamin kong pagkakamali ko kaninang umaga. To ang core system ng kumpanya. Bottom level code na naiwan 3 taon na ang nakaraan. May libo-libong logic dead loop sa loob. Nagutos ang bagong CEO. Kung wala siyang makitang optimization plan sa inspection bukas, tatanggalin ang buong R&D department. Baliw ba siya? Iyan ang dead code na hindi nalutas ng ilang dating architect. Parang pinipilit lang tayong mag-resign ngayong gabi. Bukas ng alas 9 ng umaga. Sa CEO report meeting. Gusto kong makita ang bagong system na perpektong tumatakbo. Kapag hindi mo nagawa, ikaw mismo ang pumunta sa HR para kunin ang resignation form. HMPH. Lin Xinwen. Tingnan natin. Gaano karaming lihim ang itinatago ng munting tusong fox na ito. Ang bottom-level logic na ito ay isang kabalintunaan talaga. Sinadya ng matandang kalbong Zhao na pahirapan ako hanggang mamatay. Karaniwan, matapang at agresibo ang babaeng ito. Pero kapag totoong problema, kaya pala niyang tiisin. Itong lumang bulok na code. Kahit ang ilang senior architect ng Ding Sheng, walang nagawa rito. Nagsasayang lang siya ng lakas. Hindi ka pa matutulog. Kapag hindi ako nakapagsumite ng plano bukas ng umaga, pareho tayong kakain ng hangin. Matulog ka muna, huwag mo akong intindihin. Baka pwede mong subukang burahin ang address logic sa line 402. Diretsong tawagin ang bottom level library. Isa ka lang driver at errand boy ng CEO. May alam ka rin sa bottom level addressing. Driver ako ng kuya ko. Nakikinig ako sa reports ng mga executive. Kaya nagkunwari akong matalino sa harap ng mga eksperto. May ilang linya lang akong naitandaan. Tama na, huwag kang manggulo. Ang alam ng kuya mo ay macro strategy ng trilyonaryong CEO. Ito naman ay totoong mababang antas na coding work. Matulog ka na. Malalim at di mo ari.
Tahimik na parang lumang balon. Kahit simpleng code refactor, ganito ka pa kahirap. Kung matatanggal talaga siya. Sino ang magtatakip sa akin habang hinahanap ko ang especially iya sa kumpanya? Pwede ang tanong. Ganito lang pala ang antas mo. Tapos ang yabang mong sabihing bubuhayin mo ako. Tama na, oras na. Lin Zinwen. Huwag ka nang magpumilit. Isumite mo na ang resignation letter mo. At dumaan ka na rin sa finance para sa sahod mo ngayong buwan. Supervisor Zhao, bakit ka nagmamadali? Diyos ko, tumakbo nga. At bumaba pa ng kalahati ang memory usage. Imposible talaga ito. Iyan ang dead code na naiwan 3 taon na ang nakaraan. Isang gabi mo lang nalutas. Pasensya na, Supervisor Zhao. Hindi lang nalutas. Sinabay ko pang pinasimple ang ilang walang kwentang module na sinulat mo dati. Ngayon, tumaas ng 30% ang bilis ng system. Hindi mo kailangang magpasalamat ng sobra. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit. Noong madaling araw, antok na antok ako. Kinalikot ko lang ng kaunti at bigla itong tumakbo. Pero hindi pwedeng matalo sa dating. Ano, hindi ba nasisiyahan ng supervisor? O kaya, ipapadala ko na lang ngayon ang planong ito sa CEO's office. Para si bagong President Lu mismo ang mag-evaluate. Lin Zinwen, ang babaeng ito. Imposibleng may ganito siyang top-level na technique. Lin Zinwen, ang babaeng ito. Imposibleng mayroon siyang ganitong top-level na technique. Dahil gusto mong magpasikat, ipapahamak kita hanggang wala kang libingan. Bukas ang actual test ng bagong system ng buong kumpanya. Lin Zinwen. Tingnan natin kung paano ka makakaligtas ngayon. Ayos na, tumatakbo na ang bottom layer. Kailangan lang malampasan ang huling 10 segundo ng pressure test. Anong nangyayari? Nagkaproblema ang memory. Lin Zinwen, anong basurang code ang sinulat mo? Bumagsak ang buong system. Nire-rewrite ang data. Alam mo ba kung magkano ang babayaran natin dito? Tumahimik ka, hindi ito logic error ko. May external Trojan na sapilitang in-inject. Huwag kang magtulak ng responsibilidad. Ikaw ang nag-refactor ng bottom layer kagabi. Bukod sa iyo, sino pa? Security, hawakan siya at tumawag agad ng pulis. Sige, i-check mo ang operation log. Agad mong malalaman. Ang aura ng patay mukhang kuya na ito. Ay, mas nakakatakot kaysa sa inutil na kapatid sa bahay. Nang 10,000 beses. Huwag niya akong tingnan. Huwag niya akong tingnan. Ano ang ingay na ito? Palengke ba ang Dingsheng? President Lu. Itong bottom-level programmer na si Lin Zinwen. Masyadong naghahangad ng papuri. Nag-edit ng code ng walang alam. Kaya inatake ng Trojan ang core system. Ihahanda ko na siyang ipadala sa batas. Tumabi ka. Ang bilis ng kamay na ito, ang gawin na ito. Bakit ka pareho ng inutil na kapatid kagabi? Mana rin kaya sa pamilya nila ang Hakang genes? Las 10:15 ng umaga. Ang port C04 ay sapilitang nilagyan ng worm virus. Supervisor Zhao. Kailangan ko bang kunin ang umiinit na USB drive sa bulsa mo? At ipakumpare ang signature code sa technical department. President Lu, ako, sandali lang akong nalito. Pinaghihinala ang pagsira sa computer information system ng kumpanya. Assistant Tay. Konte ka ng legal at tumawag ng pulis.
Hayaan siyang mabulok sa bilangguan. HMPH. Tinatapakan ka na ng iba, hindi ka pa rin lumalaban. Tanga. Ikaw ang tanga, buong pamilya mo maliban sa kapatid mo ay tanga. Asawa, sasabihin ko sa iyo, yung kambal mong kuya, talagang psychological pervert, tyrant, pasista. Binyuli ka na naman ba niya ngayon? Kahit tumulong siya ngayon, at nahuli ang especially iya sa department namin. Pero noong umalis siya, tinawag niya akong tanga. Yung patay mukha na mataas ang tingin sa sarili at walang pinapansin. Paano mo siya natiis mula pagkabata? Oo nga. Mula bata pa ako, iniisip kong may sira ang utak niya. Lin Zinwen, lumakas na ang loob mo. Naglakas loob kang murahin akong pasista sa harap ko. Ang senior na parang sikat ng araw. Milk tea. Tada, asawa, tingnan mo. Ito ang espesyal na pinilahan ni Senior Guyan ngayon. Balita ko ang orihinal na sangkap ay pinapalipad pa mula ibang bansa. Guyan, yung Deputy Director sa Venture Department ng Dingsheng na nakapasok dahil sa koneksyon. HMPH. Kahit nominal wife ko, pinagnanasahan niya. Murang sakarin, makakasira ng tiyan iyan. Baliw ka ba? 2 oras iyon pinilahan. Bakit mo itinapon ang gamit ko? Ano naman? Murang matamis na tubig lang iyon na bigay ng ibang lalaki. Kailangan mo ba talagang manghinayang ng ganyan? Bukas sasamahan kitang bumili ng isang buong truck. Isa ka lang errand boy na fixed salary. Bakit ka umaastang domineering CEO? Nababaliw ang kuya mo, at sumasabay ka rin sa kabaliwan niya, tama ba? Lin Zinwen. Tandaan mo, kasal ka na ngayon. Mula ngayon, sa mga kung sino-sinong Sunny Senior, lumayo ka. May bagong file na ibinaba ang grupo. Ito ang pinakamahalagang S-level project ngayong taon. Sino ang mangangahas tumanggap? Sasabihin ko na ngayon. Kapag hindi nagawa ng maayos, alis agad. Kapag nagawa, 1,000,000 ang bonus. ₱1,000,000. Kapag nakuha ko ang perang ito, makakaipon na ako ng down payment sa lungsod na ito. R&D Department ng Liu Zhangliang Technology, Holy Grail Department. Hindi ko na kailangang isama ang mahirap kong asawa sa pagsiksik sa sirang inuupahang kwarto. Director, tatanggapin ko. Uy, kahapon lang, parang pasang bulag na nakahuli ng patay na daga at nalutas ang lumang code. Ngayon akala mo totoong mahalaga ka na. Lin Zinwen, S-level ito. Kapag nadamay mo ang buong department at nabawasan ang performance namin. Wang Mengmeng, kung takot kang madamay, pwede kang lumipat ngayon sa logistics para magwales. Ano, may reklamo ka ba sa kakayahan ko? O wala kang tiwala sa proyektong ibinaba ng grupo? Tama na. Lin Zinwen, dahil nang ahas kang tanggapin ang proyektong ito. Ikaw na ang buong responsable rito. Pagkalipas ng 3 araw, gusto kong makita ang unang bersyon ng architecture. Ano na naman ang bagong pakulo mo? Para maiwasan nating mag-away sa maliliit na bagay sa buhay. Nagtakda ako ng mga patakaran. Una, hindi pakikialaman ng trabaho ng isa't isa. Pangalawa, hati sa gawaing bahay. Pangatlo, bago makaipon ng down payment,
Walang sino man ang pwedeng magbanggit ng divorce. Down payment. Lucie. Kahit ngayon isa ka lang errand boy. At kailangan mong tiisin ang pagiging inutil sa harap ng kuya mo. At ang galit. Pero ngayon tumanggap ako ng malaking project. Kapag lumabas ang bonus, magbabayad ako ng down payment. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng sarili nating tahanan sa lungsod na ito. Ang tandang babaeng ito. Araw-araw pagod na parang aso. Pero pinaplano pa ring bigyan ako ng isang tahanan. Sige. Susundin kita. Ang core sub-library ng S-level project. Sinasadyang nilock ng isang tao. Siguradong gawa iyon ng bruha na si Wang Maomao. Habang wala ako, pinalitan niya ang key ng server entrance. At nagdagdag pa ng 36 layers ng dynamic encryption. Hindi ba pwedeng ipa-restore sa company network admin ang access? Independent server ito ng S-level project. Bukod sa akin, ang director lang ang may access. Nasa business trip ang director. Bukas ng umaga kailangang isumite ang unang bersyon ng framework. Ngayon, hindi man lang ako makapasok. Hindi ba ako nito pinapatay? Wang Mengmeng, di ba? Bukas, ipapasabi ko sa HR na ipadala siya sa Africa para maghukay ng lupa. Ganitong kasimpleng RSA. Variant encryption lang, pero ganyan ka nakabalisa. Tumabi ka, susubukan ko. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ang bilis ng kamay mo. Ayos na, nabuksan na. Sino ka ba talaga? Isang driver at errand boy. Paano ka magkakaroon ng alam? Sa world-class black hat cracking technology. Aalis na ako. Hindi ko napigilan, muntik na akong mabuking. Ano kasi? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Dati akong palpak na estudyante. Palpak na estudyante, kayang basagin ng RSA encryption sa loob ng 1 minuto. Dati akong network admin sa internet cafe ng 3 taon. Araw-araw tinutulungan kong magnakaw ng accounts ang mga bata. Nagsanay ang bilis ng kamay ko sa pag-crack ng anti-addiction systems. Ang encryption na ito halos pareho lang sa anti-addiction. Talaga, ganito ba kahirap ang anti-addiction system? Sobrang hirap. Asawa, ang hirap ng dinaanan mo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-part-time sa internet cafe. Ako pa nga ang dapat matuto sa teknik mo. Hindi ka nga makapasok sa server. Tingnan natin kung paano ka magtuturo. Architecture diagram. Ngayon ang araw na magbabalot ka ng gamit at aalis. Lin Xinwen. Nasaan ang unang bersyon ng architecture diagram mo? Ipakita mo. Director, tapos ko na ang architecture diagram. Pero bago ko ipakita, gusto kong makita muna ng lahat ang IP record na ito. Kagabi ng alas 10, may gumamit ng intranet IP. At sinadyang baguhin ang key ng S-level project. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Siguradong pinik mo ang record na iyan. Peke man o hindi, kapag chinek ng technical department ang MAC address ng computer na ito, malalaman agad, Wang Mengmeng. Paghadlang sa progreso ng S-level project ng kumpanya, at nagdulot ng malaking commercial loss. Hindi ito basta matatapos sa pagtanggal sa trabaho. Maghanda ka ng tumanggap ng demand letter mula sa legal department. Director Lee, tumatakbo na ang unang bersyon ng architecture ng S-level project.
Ito ang budget para sa hardware upgrade sa susunod. Pirmahan po. Lin Zinwen. Mabuti sa kabataan ang may sigasig. Pero nitong huli, gipit ang cash flow ng kumpanya. Ang budget ng S-level project ay frozen ng walang takdang panahon. Frozen. Core strategy ito ng grupo ngayong taon. Kung walang budget, hindi kakayanin ng server ang malaking data volume. Siguradong mabibitin ang proyekto. Strategy ng grupo. Ikaw ba, isang bottom-level outsourced staff, ang dapat mag-alala niyan? O ipagpatuloy mo ang pag-code gamit ang sirang computer ngayon? O ititigil ang proyekto? At ikaw ang mag-resign. Ikaw ang pumili, matandang tusong fox. Halatang naghihiganti siya para sa kanyang natanggal na pamangkin na si Wang. Paghihiganti. Gusto mo akong piliting umalis. Wala kang pag-asa. Sige, dahil ayaw ninyong pumirma. Wala akong magagawa kundi i-report ito sa mas mataas na antas. Hahaha, sa mas mataas na antas. Hindi ka nga makakaakyat sa 38th floor kung nasaan ang CEO's office. Sige, magreklamo ka kahit kailan. Tingnan natin kung sino ang papansin sa iyo. Ano, namimiss mo ang asawa mo sa oras ng trabaho? Lucie, sadyang hinaharang ni matandang Lee ang budget ng S-level project ko. Gusto kong isumite ang application sa mas mataas na antas. Pero wala man lang akong elevator access. Hinaharang ni Lee Jang-woo ang budget mo. Oo, sige na. Hindi ako naniniwala sa malas. Kung kailangan, sa lobby ng first floor ko haharangge ng kuya mo. Ibababa ko na. I notify ang finance department at lahat ng executive above vice president level. Pagkalipas ng 10 minuto, malaking meeting. Bukod pa roon, ipatawag si Lee Jang-woo sa itaas. Bakit hindi ko alam na ang cash chain ng Dingsheng ay sobrang higpit na? Kahit ang pinakamataas na S-level project ng grupo ay kailangang i-freeze ang budget. President Lu, pinalaki lang iyon ng bottom-level outsourcing department. Masyadong mababaw pa ang karanasan ng architect na si Lin Zinwen. Masyadong risky ibigay sa kanya ang pondong ito. Sobrang laki ng risk. Ginagawa ko rin ito para sa grupo. Para sa grupo, gaano karami ang pinadaan mo sa outsourcing company para sa pamangkin mo? Secret deals at kickbacks. Akala mo ba bulag ako? Buong budget ng S-level project, approved. I-release agad. Tungkol naman kay Lee Jang-woo na sangkot sa embezzlement. Ipaimbestiga sa legal department. Hanggat hindi malinaw, walang uuwi. Opo. President Lu, maawa po kayo. Kalad ka rin siya palabas. Zinwen, tingnan mo agad ang backend. Na-approve na ang buong budget ng S-level project. May electronic handwritten signature pa ni President Lu sa itaas. Talagang na-approve. Hindi lang na-approve, naglabas pa ng company-wide notice ang grupo. Si Lee Jang-woo ay suspended at iniimbestigahan. Gumana kaya ang tawag ko kanina? Ganito kalakas ang boses ng mahirap kong asawa sa harap ng kuya niya. Diyos ko! Ang bagong President Lu ay parang makatarungang hukom. Sobrang gwapo, sobrang gwapo. Anong gwapo? Siguradong yung inutil na kapatid niya ang nagpumilit at nakiusap. Kaya nakuha iyon. Pag-uwi, bibigyan ko siya ng dagdag na chicken leg. Magaling ka, Lucie. Magaling ka, Lin Zinwen. Dahil hindi ninyo ako binigyan ng daan para mabuhay. Huwag ninyo akong sisihin kung baligtarin ko ang mesa. Director Lee. Hindi masarap ang pakiramdam ng masipa palabas, di ba? Huwag ng maraming Saturday. Hindi ba matagal na ninyong gusto ang Dingsheng outsourcing slot ng S-level project para makalusot sa backdoor? Kakakuha lang ni Lin Zinwen ng budget.
Bukas pupunta siya para makipag-usap sa outsourcing supplier. No, Director Lee, may paraan ka bang ibigay sa amin ang malaking biyayang iyan? Kahit natanggal na ako, may tao pa rin ako sa R&D department. Sa dinner bukas ng gabi, lilinlangin ko siyang pumunta sa teritoryo ninyo. Kapag nagtagumpay, gusto ko ng 30 milyon. At gusto kong bumagsak ang stock ng Dingsheng sa limit down. Miss Lin, ang outsourcing contract na ito na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ayon sa patakaran, pinag-uusapan sa inuman. Inumin mo ang basong ito. At pipirma ako. President Wang, napag-usapan na natin sa telepono. Na code quality ang titingnan. Allergic ako sa alak. Pasensya na talaga. Kung ganito ang paraan ng pag-uusap, itigil na lang natin ang partnership. Umalis. Si Lee Jang-woo ang nagdala sa iyo rito. Akala mo makakalabas ka pa ng buo? Inumin mo iyan. Pagkatapos, ibigay mo ng masunuri ng pangunahing key ng S-level project para hindi ka masaktan. Lagot, bitag pala ito na magkakabit-kabit. Gustong sirain ni Lee Jang-woo ang proyekto ng Dingsheng. At isabay akong sirain. Ilegal na pagkulong ito. Hindi kayo pakakawalan ng legal department ng grupo. Legal department. Kapag nangyari na ang dapat mangyari, wala ka ng lugar para umiyak. Hawakan ninyo siya. Lumabag ka sa red light. Kung hindi ka dumating sa loob ng 3 minuto, huwag ka nang pumasok bukas. Opo, President Lu. Huwag kayong lumapit. Isa pang hakbang. Sabay-sabay tayong mawawala. Tingnan natin kung paano ninyo makukuha ang pangunahing key. Uy, matapang ka pala. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Sugod. Ikaw, sino ka, putang ina? Ako ang buhay na hari ng impyerno na hindi mo kayang galitin. Asawa, ibaba mo ang bubog. Nandito na ako. Asawa, bakit suot mo ang damit ng kuya mo? Ipaubaya sa pulis, bago sumikat ang araw bukas. Gusto kong makita na bangkarote ang kumpanya nila. Putulin ang lahat ng files. President Wang. Yung bastardong iyon. Uy, hindi ba ito ang malaking bayani natin na si Lin Zinwen? Balita ko kagabi sa Royal Club. Yung misteryosong President Lu natin. Personal na nagdala ng tao para buhatin ka palabas. Kaya pala napakabilis maimbestigahan ni Director Lee. May malakas pala siyang koneksyon sa taas. Nakuha ang budget ng S-level project sa pagbibenta ng katawan. May mukha ka pang pumasok sa trabaho. Pinahiya mo talaga ang R&D department natin. Ha? Lin Zinwen, baliw ka ba? Kung ako ang lover ni President Lu, ngayon, nasa HR ka na para asikasuhin ang pag-alis mo. Makakatayo ka pa ba rito at magdadaldal sa akin? Ito ang Core Sandbox Test version ng S-Level Project. 3 gabi akong nagpuyat para i-refactor ito. Wang Mengmeng, kung sa tingin mo umaasa ako sa lalaki, umakyat ka ngayon at magpatakbo ng data. Basta ang code mo ay makapagpakita ng 1% na mas mababang memory usage rate kaysa sa akin, agad akong magre-resign. Lakas loob ka ba? Ikaw, huwag mong gamitin ang code para manakot. Sa Dingsheng, ang pagiging walang kakayahan ang tunay na kasalanan. Kung may oras kang gumawa ng maruming chismis tungkol sa akin, mas mabuti pang isipin mo kung paano papasa sa performance review sa susunod na buwan.
Sa likod ng monitoring camera, nakaupo si Lucia sa upuan ng CEO. Pinapanood sa screen si Lin Xinwen na punong-puno ng aura. Parang matalim na espadang hinugot sa kaluban. Sa malalim niyang itim na mga mata, dumaan ang matinding paghanga at pagnanais na angkinin siya. Ang pagnanais na angkinin ng isang top predator. Lalong kumikinis ang mga kuko ng pasang ito. Assistant Tay, kunin mo ang kaong pinadala kahapon sa pamamagitan ng air freight. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang unang full network pressure test ng S-level project. Hindi lang ito pagsubok ng system, kundi laban din ni Lin Xinwen para patunayan ang kanyang pangalan at kalinisan. Lin Xinwen, lumampas na sa 5 milyon ang concurrent traffic. Malapit nang umabot sa red line ang CPU usage ng server. Huwag mataranta. Ito ang unang peak. Xiaomei, putulin ang redundant port ng Area B. Ay divert ang traffic sa Area C sandbox. Naputol na. Ito ang bottom level core algorithm na ni-reconstruct ko. Imposibleng masira ito. Ipagpatuloy ninyo. Kumapit na. Talagang kumapit na. Parang divine technique ang algorithm na ito. Asawa, nanalo ako ng malaki ngayon. Yung mga nanira sa akin na umasa raw ako sa ganda para umangat. Namaga ang mukha nila sa sampal ng katotohanan. Bilisan mong masahihin ang balikat ko. Para sa down payment, halos magkahiwa-hiwalay na ang katawan ko sa pagod. Hindi. Para sa iyo ito. Ano ito? Maganda ang mood ng kuya ko ngayon. Nagbigay siya ng quarterly bonus sa team ng mga driver. Nakikita kong halos maputol na ang strap ng canvas bag mo. Kaya bumili lang ako ng bag sa night market sa baba. Balita ko export surplus daw ito. Medyo matibay. Kasya ang sirang laptop mo. Wow, ang ganda ng texture nito. Ang gaganda na pala ng high imitation sa night market ngayon. Siguro ilang daang yuan din ito, ano? Asawa, masyado kang gumastos. Hindi naman mahal, basta gusto mo. 3 milyong Hermes Custom Black Gold Crocodile Leather. Global Limited Edition na 3 lang, exclusive executive model. At gagamitin mo lang ito para ilagay ang sirang brick laptop mo. Lin Xinwen, yang dala mo. Hindi kaya iyon ay... Lin Xinwen, sobrang lakas ng loob mo. Hindi na nga sapat na naging lihim kang kabit ng iba. Naglakas loob ka pang magdala ng peking bag sa kumpanya para magpasikat. Nasuran ka na ba ng bait? Anong peking bag? Binili ito ng asawa ko para sa akin. Asawa? Iyong asawa mong minimum wage. Nadukhang driver sa kumpanya natin. Hahaha, alam mo ba kung ano ang dala mo? Handog ng V&A brand para sa ika-100 taon nito. Ang nag-iisang Black Gold Haute Couture Edition sa buong mundo. Presyong 3.5 milyon. Nabili na ng isang misteryosong mayamang Asyano. Tingnan mong mabuti. Ito ang nag-iisang haute couture ng V&A sa buong mundo. Pati ang tahi nito ay gawa sa purong gintong hibla. Ikaw na outsourced worker na 20,000 lang ang buwan ng sahod. May dalang halatang pekeng Class A. Hindi ka ba nahihiya? Diyos ko, peke pala ang bag. Sabi ko na nga ba, paano niya mabibili iyon? Totoo man o peke, sa paningin ko, ito ang regalo ng asawa ko. Napinili niya ng maingat sa night market pagkatapos ng trabaho. Mas mahalaga ito ng 10,000 beses kaysa sa malamig na branded bags. Tumabi kayo, may meeting ako. Matigas talaga ang ulo mo. Tingnan natin kung ang babaeng mahilig sa peke na tulad mo ay may mukha pang humarap sa kliyente bilang kinatawan ng kumpanya. Naglakas loob silang pagtawanan ng asawa ni Lucie sa mismong teritoryo ko. Peking bag.
Wang Mengmeng. Ang bibig mong iyan. Ayaw ko na yata. Special Assistant, iparating kay President Lu. Ipapatanggal ba sa HR si Wang Mengmeng? HMPH, tanggalin lang. Masyadong magaan iyon para sa kanya. Kontaken agad ang President ng VNA Asia Pacific. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong makita ang opisyal nilang pahayag. Ha, ang galing talaga magpanggap ng mga outsourced ngayon. Grabe, grabe, grabe. Xinwen, tingnan mo agad. Opisyal na account ng VIP. Lahat kayo, tingnan ninyo. Ikinararangal ng Viana na ipahayag na ang nag-iisang haute couture Xingyi sa buong mundo ay pagmamayari na ng kagalang-galang na MS, Lin Xinwen ng Dingsheng Technology. Lin. Imposible. Talagang imposible ito. Paano makikialam ang opisyal na brand para kilalanin ng isang outsourced employee? Nag-iisa sa buong mundo. 3.5 milyon. Hitsura lang ng night market, ilusyon lang. Para sa kuya, isang driver na taga-utusan. Lucie, hayop ka. Gaano karami pa ang itinago mo sa akin? Lucie. Patay ka sa akin. Lucien, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Opisyal na sertipikasyon ng VNA. Inanunsyo sa buong internet, saan nanggaling ang bag na ito. At ang 001 highest authority account mo. Mangangahas ka bang sabihing minimum wage driver ka lang? Totoo ngang hindi madaling lokohin ang babaeng ito. Pero kung malantad ako ngayon, talagang makikipag-away siya sa akin. Kailangan kong ipasa ang sisi sa iba. Akala mo kaya kong bilhin iyon? Ginawa iyon ng kuya ko para tabunan ang negatibong balita ng grupo. Nadya niyang gawin kang PR Shield. PR Shield, HMPH. Nahuli si Li Jiangwoo dahil sa korupsyon. Sinasabi ng labas na magulo ang mataas na pamunuan ng Dingsheng. Kailangan ng kuya ko ang kwento ng isang ordinaryong outsourced employee. Nasa sariling pagsisikap ay nakakuha ng S-level project. At napansin ng president para patatagin ang stock price. Ang bag na iyon ay prop lang niya para sa media. Paano naman ang account mo? Para mapatakbo mo ng maayos ang test. Pansamantalang binigyan niya ako ng access sa loob ng ilang araw. Para tulungan ka ng palihim. Ano, mahal? Hindi mo naman siguro totoong inisip na ako ang walang pusong trillionaire president na iyon, di ba? Sabi ko na nga ba, paano magkakagusto sa akin ang ganoong buhay na demonyo? Kung rich young master ba siya, malalaman sa isang subok. Asawa, gumastos ka ngayon. Ako ang manlilibre sa paborito kong street stall. Tikman mo. Kumain na ako ngayong gabi. Ano, nadudumihan ka? Isa ka lang empleyadong nagmamaneho para sa president. Bakit ka nag-iinarte na parang mahal na tao? Kung ayaw mong kumain, may tinatago ka. Lin Xinwen. Ang lupit mo. Ay, dahan-dahan ka. Kung hindi ka pala kumakain ng maanghang, sinabi mo sana. Susubukin mo pa ba ako? Ako, wala naman. Lin Xinwen. Kailan ka ba matututong maging mabait? Kinabukasan, binigyan ng espesyal na pahintulot si Lin Xinwen na umakyat sa top floor para isumite ang final budget confirmation ng S-level project.
Ang kurbatang ito. Malinaw na ito iyong binili ko noong nakaraang linggo sa night market. Para sa asawa ko sa halagang 50 yuan. Bakit ito nakasabit sa upuan ng president na tinatawag nilang King of Hell? Damn, naisuot ko pala kanina at naipatong sa upuan. President Lu, kakaiba talaga ang panlasa ninyo. Ang kurbatang ito ay eksaktong kamukha ng mumurahing binili ko para sa asawa ko. Walang silbi ang nakababatang kapatid ko. Kahit disenteng accessory hindi niya mabili. Kaya nang ahas siyang kunin ng haute couture ko. Ano? Akala mo ito ang basahang binili mo? Binili ko iyon gamit ang perang pinaghirapan ko. Sa paningin ko, mas mahalaga iyon ng 10,000 beses kaysa sa malamig mong haute couture. Nandito ang file. President, basahin ninyo kapag may oras kayo. Ang core source code ng summary project ay ipinapadala sa external port. Sino ang gumawa nito? Putulin agad ang physical network. Hindi maputol. Gumamit ang kalaban ng 13-layer proxy. Gumamit siya ng highest authority backdoor. Highest authority. Sa buong R&D department, bukod sa director, ikaw lang, Lin Xinwen, ang may highest permission. Ayon sa log. Ang admin account na nagbukas ng backdoor ay sa iyo nga. Lin Xinwen, ano ang ginagawa mo? Hindi ako iyon. Buong umaga nasa president class at meeting room ako. Hindi ko man lang hinawakan ang main control computer. HMPH. Account mo iyon. Kung hindi ikaw, sino? Malinaw na nagnanakaw ka ng company secrets. Para ibenta sa kalaban. Director, i-report na natin sa pulis ang corporate spy na ito. Maganda, tumawag kayo ng pulis. Iyan ang gusto ko. Maaaring mana ko ang account. Pero hindi magsisinungaling ang IP ng physical operation. Susundan ko ngayon ang totoong pinanggalingan ng pekeng command na ito. Kapag nahanap ang IP, malalaman natin kung sino ang nananabutahe. Bakit ka nagpapanik? Remote control jump host ang ginamit ko. Ang lalabas na IP ay Xingfu Garden Community lang. Hindi ba yan ang home address sa employment file mo? Sa bahay ko, ang naroon lang ay si Lucie. Hindi ba taga-utusan lang siya? Paano niya nanakaw ang account ko? Posible bang spy talaga siya mula sa ibang kumpanya? Klaro ang ebidensya. Ang IP ng account ni Lin Xinwen ay sa bahay din niya. President Lu. Ang ganitong corporate spy ay dapat agad isuko sa pulis. At pagbayarin sa lahat ng pagkalugi ng grupo. President Lu, wala akong ginawa. Bigyan ninyo ako ng 24 na oras. Tiyak na mahuhuli ko ang nasa likod nito. Pulis. Gusto ba ninyong mas bumagsak pa ang stock price ng grupo? Bago makahanap ang board ng matibay na ebidensya ng offline transaction, si Lin Xinwen ay agad na masususpinde at isusuko. Ang President's Office mismo ang mangangasiwa sa pag-alis niya. May tutol ba? Lin Xinwen. Umuwi ka na. Lucien, ganoon kitang pinagkatiwalaan. Bakit mo ninakaw ang account ko? At inilabas ang secrets ng kumpanya. Sino ang nagpadala sa iyo? Sa tingin mo, kung ako talaga ang nagnakaw? Ganoon ba ako katanga para gumamit ng home network? At mag-iwan ng ganoon kahalatang IP para mahanap mo? Ano ang ibig mong sabihin? Mahal, pakinggan mo ako. Pinuntirya ng kalaban ang S-level project. May high-level mole sa loob ng kumpanya na tumutulong. Sinadya kong buksan ang backdoor permission mo.
At itinago ang Jump GIP bilang home IP. Baliw ka ba? Alam mo bang pwede kang makulong dahil dito? Hindi ko ihahagis ang pain na ito. Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang kalaban? Nagawin ang susunod na transaksyon. Sa leak code na iyon, naglagay ako ng reverse track ng Trojan. Kapag binuksan nila iyon, matutukoy ko ang lungga nila. Kaya sinakiyin mo ang plano. Ginamit mo ako bilang pain para palabasin ang ahas. Pasensya na. Biglaan ang nangyari. Hindi ko na naipagpaalam sa iyo. Binigyan ako ng kuya ko ng ultimatum. Kailangan kong hanapin ang mole. Kung hindi, matatanggal ako. Naniniwala ka ba sa akin? Tinitigan ni Lin Xinwen ang lalaking nasa harap niya. Kahit tambay ito. Kahit lagi itong nagsisinungaling. Sa oras ng krisis, hindi kailanman nagsinungaling ang mga matang nagpoprotekta sa kanya. Kapag magkaisa ang mag-asawa, kaya nilang putulin kahit bakal. Taga-utusan man siya o kung ano pa. Tatanggapin ko. Naniniwala ako sa iyo. Dahil mag-a-acting tayo, gawin na natin ng buo. Paano ako makikipagtulungan? Bukas, kailangan mong bumalik sa kumpanya at gumawa ng eskandalo. Magpanggap kang napilitang sumanib sa kalaban. Tuluyang patunayan ang identidad mo bilang corporate spy. Kapag naging masama ka sa paningin nila, dun lalabas ang buntot ng totoong mole. Itapon pagkatapos pakanabangan. Ako ang nagpuyat para gawin ang S-level project. Bakit kapag may nangyaring mali, sa akin lahat ibinabagsak? Kung walang puso ang Dingsheng, huwag ninyo akong sisihin kung wala rin akong utang na loob. Tanga, kapag umalis ka. Ang 30 milyong bounty sa betting agreement na ito ay magiging akin lahat. MS Wang. Hamupa na ang gulo sa Dingsheng. Talagang pinasan ni Lin Xinwen ang sisi. Huwag kang mag-alala, President Zhang. Pinaalis na siya sa kumpanya. Narito ang lahat ng core encrypted algorithm ng S-level project. Nasaan ang pera ko? Hey! Hey! Masayang pakikipagtulungan. Pagkalipas ng gabing ito, maghanda na ang Dingsheng technology na mabura sa Heishi. Ha? Ano ang nangyayari? Wang Mengmeng, akala mo ba sa isang jump host lang? Maibubuhos mo sa akin ang lahat ng dumi. Mas marami pang tubig sa utak mo kaysa sa garahe na ito. Ikaw, hindi ba natanggal ka na? Iyon ay dahil magaling siyang umarte. Tungkol naman sa USB na ibinigay mo sa kanya. Ang laman noon ay isang tambak ng junk virus na kayang ay paralisa ang servers ng kumpanya ninyo anumang oras. Bawat salita ay mabigat. Dambuhalang basura na virus. Hulihin sila. President Lu. Bakit personal ninyong hahawakan ng ganitong maliit na bagay? Ano ba ang ibinigay sa inyo ni Li Ziwan? Bakit tinawag ni Wang Mengmeng na President Lu ang asawa ko? Damn! Nakalimutan kong sabihan si Wang Mengmeng na makipag-acting. Ang lihim na pagkakakilanlan ng trillionaire president ay tuluyan ng hindi maitago ngayon. Umalis ang mga police car na humahagibis. Dala ng hangin sa gabi ang nakakatusok na lamig. Pinahaba ng ilaw sa kalsada ang anino nilang dalawa. President Lu. Trillionaire president. Twin wife.
Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko sinadyang itago sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Kaya kailanman ay walang dukhang nakababatang kapatid. At walang inaipang low-level driver. Mula nang magkamali tayo ng mesa sa blind date. Pinagtatawanan mo na ako, tama ba? Damn, pinakakinasusuklaman niya ang niloloko siya. Kung hindi ko sasabihin ang totoo, hindi talaga ako makakalusot sa pagkakataong ito. Noong una, may power transition sa loob ng Dingsheng. Akala ko, ikaw ay corporate spy na ipinadala ng kalaban para subukin ako. Kalaunan, nalaman kong hindi ka ganoon. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Ang bag na 3 milyon. Totoong item din iyon na ibinigay ko sa iyo. Totoong item. Totoong item na binalot ng sunod-sunod na kasinungalingan. Araw-araw kong kinakalkula ang kaunting overtime pay. Para makapag-ipon tayo ng down payment. Pero pinapanood mo ako mula sa taas na parang Diyos. Habang nagtitipid ako na parang payaso. Lin Zinwen, tama na ba ang eksena mo? Sabi ko babayaran kita. Pera man o shares, kaya kong ibigay sa iyo. Lucie, iniisip mo ba na nabibili ng pera ang lahat? Pati ang puso at dignidad ng tao. Pirmahan mo, bukas isusumite ko ang resignation ko sa Dingsheng. Ang laro mo sa mayamang pamilya. Hindi ko nalalaruin. Hindi ako papayag. Kung wala ang pirma ko, huwag mong isipin na makakaalis ka sa buhay na ito. Lin Zinwen. Ang lupit mo talaga. Aalis ka na lang basta. Wala ka talagang iniiwang puwang. Taizo. Hanapin mo kung saan siya pumunta. Ito ba ang ginawa ninyong plan para sa susunod na quarter? Puro walang kwenta. Ulitin ninyo ngayong gabi. Kapag hindi maganda, kakaltasan ang bonus ng buong team sa kalahating taon. Opo, President Lu. President Lu, ang madam. Natapos na ang resignation process ni Miss Lin. Nagrente siya ng maliit na studio sa South City. At nagtayo ng sariling independent cybersecurity studio. Ganoon ba siya kalupit? Kahit ang resume niya sa Dingsheng, ayaw na niya. Gusto talaga niyang putulin ang ugnayan namin ng malinis. Ang batch ng Mantara Roses. Na bagong airlift mula France. At ang susi ng malaking flat sa Chengnan Wafu. Ipadala mo sa kanya, President Lu. 3 araw ko na pong ipinapadala. Sabi ni Miss Lin, sabi niya. Kung magpapadala pa kayo ng basura para dumumi ang studio niya, diretso siyang tatawag ng pulis at ire-report kayo sa harassment. Ngayong gabi. Global Limited Edition iyan na ipinadala ni President Lu. Hindi ka ba talaga natitinag kahit kaunti? Kahit paano, trillionaire president siya. Ngayon mababa ang loob niyang nakikiusap sa iyo. Baka naman, tigil. Hindi nagpapakain ng tambay ang studio ko. Kung gusto mong manatili, tapusin mo agad ang firewall test na iyon. Ang pagyuko ng isang trillionaire president ay hindi hihigit sa ayaw niyang mawala ang laruan niya. Ang halaga ko, si Lin Zinwen, ay nasa code lamang, hindi sa limos ng lalaki. MS, Lin Zinwen. May same city package delivery po kayo. 50 milyong news. Yayaman na tayo.
Anong uri ng maladyos na institusyon ito? X-Tech. Ang legal representative ay... Pasensya na, maling pinto ako, President Lin. Ganoon ka ba talaga kitapat sa akin? Ngayon, usapang trabaho tayo. President Lu. Magbubuhos kayo ng 50 milyon sa isang maliit na studio, na wala pang isang linggong na itatag. At wala pang produktong na ilalabas. Hinahangin lang ba ang pera ninyo? Ang nakikita ko ay ang iyong bottom layer algorithm technology. Lin Xinwen. Isantabi natin ang personal na sama ng loob. Masasabi mo bang hindi nagkakahalaga ng 50 milyon ang teknolohiya mo? Sinadya niyang gamitin ang reverse psychology. Ang 50 milyong ito ay talagang makakatugon sa agarang pangangailangan ng studio. Pero hinding-hindi ako muling magiging pag-aari niya. Dahil gusto ni President Lu na pag-usapan ang trabaho. Makikipag-usap ako sa inyo tungkol sa investment. Pwede, pero may 3 akong kondisyon. Una, ang pondo ay ipapasok sa 3 yugto. Susuriin ayon sa progress ng proyekto. Pangalawa, ang investor ay may karapatan lang sa dividend. Walang karapatan sa decision making. Pangatlo, mahigpit na ipinagbabawal sa investor na makialam sa araw-araw na operasyon ng studio sa anumang personal na pangalan. Kung sang-ayon ka, pirmahan mo. Kung hindi, liliko ako sa kanan palabas. Noon, sa harap ko. Lagi siyang maingat na kinakalkula ang renta. Ngayon, itong mukha niyang puno ng profesional at business-like na kilos ay nakakainis na nakakaakit. Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon ni President Lin. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang napaka-kooperatibong client. President Lu, behave. Bukas ng alas 9 ng umaga, ipadala mo ang technical representative mo sa studio ko para ay coordinate ang bottom layer ng proyekto. Sige, siguradong darating sa oras. Dumating na ba ang technical representative ng X-Tech? Na-stock sa compatibility ang security shell na ito. Kailangan ng top BlackTech expert para muling isulat ang shell breaking code. Dumating na. Ano ang ginagawa mo rito? Pinapanta ko ang technical representative mo. Ako ang basic representative ng XTEC. Hindi ba nakalimutan ni President Lin? Dati, kaya kong basagin sa loob ng 1 minuto. Ang 36 na layer encryption mo bilang Internet Cafe Network admin. Ikaw. Isang dakilang trillionaire president na pupunta rito para magsulat ng code. Para protektahan ang 50 milyong investment ko. Personal kong babantayan ang proyekto. Makatwiran naman, di ba? Bumaba ang gabi. Matagal nang umuwi si Xiaomei. Sa studio, tanging tunog na lang ng keyboard ang maririnig. Magkatabing nakaupo sina Lin Xinwen at Lu Xie. Wala pang 10 sentimetro ang pagitan nila. Halos maramdaman nila ang init ng katawan ng isa't isa. Sa screen, isang pula at isang berdeng code stream ang mabilis na nagsasalubong. Si Lin Xinwen ang nagtatayo ng defense wall. Si Lu Xie ang nagsusulat ng shell-breaking attack commands. Bubuksan ko ang firewall ng C-zone. Pumasok ka mula sa D-zone. Mag-ingat na iwasan ang probe. Copy. Ready. 3, 2, 1, pasok. Sabay nilang pinindot ang enter key. Agad na nagliwanag ng berde ang malaking screen. Lumabas ang mga salitang system compatibility successful. Bubuksan ko ang firewall ng C-zone. Pumasok ka mula sa D-zone. Mag-ingat na iwasan ang probe. Copy. Ready. 3, 2, 1. Sabay pinindot ang enter key sa return command.
Agad na nagliwanag ng berde ang malaking screen. Lumabas ang mga salitang system compatibility successful. Bitawan mo. Biglang sumabog sa computer ang matinis na pulang alarm. Masama ito. May overseas IP na brute force cracking. Nasa village entrance ng ating steel boundary. Wakas ng episode 20. Ito ang kilalang-kilalang shadow hacker organization sa ibang bansa. Gumagamit sila ng bot machines para sa DDoS attack. Tinatangka nilang wasakin ang core data block natin. Gusto nilang nakawin ang bagong algorithm mo at ibenta sa foreign tech giants. Hinding-hindi, ito ang core na balak kong ibenta sa National Security Department. Kahit masunog ang motherboard, hindi ko sila hahayaang makakuha kahit isang linya ng code. Ang Lin Xinwen ko ay hindi kailanman canary na kailangang magtago sa ilalim ng pakpak ng lalaki. Isa siyang agila na kayang lumaban sa bagyo. Huwag kang matakot. Bantayan mo lang ang main program. Ako ang bahala sa basurang nasa paligid. Galit na pagsigaw. Parang bagyo ang tunog ng mechanical keyboard. Banayad na alkalina, patumbahin ang reverse shot. Nag-i-implant ka ng virus pabalik, para paralisahin ang servers nila. Sobrang baliw nito. Sino mang lumabag sa data ng waksya. Kahit malayo, paparusahan. Backdoor set. 3, 2, 1, detonate. Nanalo tayo. Ang makukuha lang ni President Lin ay nanalo tayo. Pagkatapos ng gabing magkasamang lumaban, ang pader na yelo sa pagitan nila ay tahimik na nagkaroon ng bitak. President Lu, anong pakulo na naman ito? Walang technical link ngayon. Dumating ako para ligawan ka. Ligawan ako gamit ang estilo ng mga president ninyo. Pera, bag, malaking flat, hindi. Alam kong ayaw mo ng mga iyon. Ikaw. Mali ako noon. Tinaktan kita ng kayabangan at kasinungalingan. Lin Xinwen, ngayon, bilang si Lu Xie. Isang ordinaryong lalaki. Muli kitang liligawan. Pwede mo akong subukan. Tanggihan, pero huwag mo akong paalisin. Tingnan ko nga kung sinong vixen ang nagpabaliw sa anak ko hanggang hindi na niya dinaluhan ang morning meeting ng Dingsheng. At pumunta sa ganitong kulungan ng aso. Tingnan ko nga kung sinong vixen ito, HMPH. Pinabaliw niya ang anak ko hanggang hindi na dumalo sa morning meeting ng Dingsheng. At pumunta sa ganitong kulungan ng aso. Dumating na ang klasikong rich mother-in-law na naghahagis ng tseke. Para paalisin ang Cinderella. Sakto. Kunin ko ang pera bilang R&D startup fund ng studio. Hindi rin Luigi, auntie. Kung kayo ay nandito para huwag kang manggulo. Ako ang makapalang mukha na humahabol sa kanya. Hindi ko pa siya napapasagot. Buhay pala. Tunay na babae pala. Ay nako, Diyos ko. Akala ko ang malamig kong anak na parang kahoy sa buong buhay niya ay makikipagkasal lang sa computer. 1-1. Si Siya na batang ito ay malamig ang ugali mula pagkabata. Madalas ka ba niyang ininis? Mali siya sa pagtatago ng identidad niya. Ako na ang hahampas sa kanya para sa iyo. Huwag mo lang sana siyang kamuhian. Dahil trillionaire president siya. Auntie, sa totoo lang. Huwag mo na akong tawaging auntie. Tawagin mo akong Maria. Ang batang ito ang nagbayad. Dahil naloko na niya hanggang pati underwear niya ay wala na. Ako ang sasalo sa iyo. Ito ang absolute control ng Starlight Supercomputing Center sa ilalim ng Dingsheng.
pirmahan mo, at mula ngayon ikaw ang boss niya. Kapag ininis ka niya, putulin mo ang wangma niya. Ang bagong tayong military-grade supercomputing center. Ginagawa ninyo itong regalo gamit ang bulaklak ng iba. At isinasama pa ninyo ang pagbenta sa sarili ninyong anak. Tumahimik ka, tinutulungan kitang makakuha ng asawa. Ano ba ang alam mo? Ang mga tao sa pamilyang Lu. Bakit kakaiba ang takbo ng utak nilang lahat? Pero ang computing power ng supercomputing center na ito, ang talagang pinakakailangan ng bago kong algorithm ngayon. Pagkalipas ng 1 linggo, sa Annual Internet Security Summit ng Heishi, dinala ni Lin Xinwen ang produkto niyang paunang buo na, para maghanap ng partners. Oy, hindi ba ito iyong maliit na architect, na pinalayas ng Ding Sheng? Nagtayo lang ng ilang taong Shell Studio. Nangangahas ka ng dumalo sa top summit na ito. President Sun, noong nakaraang buwan, ang Ruiguang technology ay nag-leak ng privacy ng 500,000 users dahil sa bottom layer vulnerability. Kung ako sa iyo, ngayon ay magtatago ako sa kumpanya at mag-aayos ng code. Hindi magyayabang dito. Matalas ang dila mo. Sinasabi ko sa iyo, ilalabas na ng Ruiguang ang bagong generation security system namin. Sa susunod na linggo, direkta naming monopolyo ang East China market. Tungkol naman sa basurang studio mo. Isang salita ko lang. Sa buong Heishi, sinong server supplier ang mangangahas magpaarkila sa iyo kahit isang machine? Ano iyon? Ang laki ng yabang ni President Sun. Kailan naging ikaw ang may hawak ng servers sa Heishi? President Lu, bakit kayo mismo pumunta sa maliit na summit na ito? Nagbibiro lang po ako kay Miss Lin. Biro, binablocklist ng Ruiguang Technology, ang independent studio na ininvesta ng XTAC. Biro rin ba iyon? XTEC Investment. President Sun, sa business competition, kanya-kanyang kakayahan. Kung kaya mo talagang monopolyo ang East China market, sa new product launch ninyo sa susunod na linggo tayo magpakatotoo. Tungkol naman sa servers. Kapag nakialam ang lalaking ito, nagiging dimensional strike na naman ito ng Ding Sheng Group, laban sa subsidiary company. Kailangan kong umasa sa sarili kong algorithm, para tumayo sa industriya. Hindi sa kanyang autoridad. Kahit putulin mo ang lahat ng traditional server rentals sa Heishi, mapapagana ko pa rin ng perpekto ang system online. Tingnan natin. Ngayong gabi, talagang inilabas ni Matandang Sun ang banta niya. Mas pipiliin ng ilang top cloud service providers na magbayad ng breach penalty kaysa magpaarkila ng cluster sa atin. Kung walang servers, paano natin gagawin ang full network demonstration ng system? Kung hindi gumagana ang tradisyonal na daan, give-in natin ng tuluyan. Give-in. Cloud Native Dynamic Virtualization Architecture. Hindi natin kailangang umarkila ng malaking data center nila. Gagamitin natin ang supercomputing center na ininvesta ng biyenan ko, ni President Lu. Bilang core node, direkta nating i-distribute ang edge computing power sa lahat ng terminal testing devices. Gusto nilang sakalin ako. Ibabaliktad ko ang mismong mesa nila. Kailan ka pa dumating? Hindi ba pinapauwi na kita para magpahinga? Bilang investor, kailangan kong bantayan kung nasayang ba ang 50 milyon ko. Ano? Decentralized breakthrough. Siyempre, bukas sa launch ng Ruiguang Technology, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na dimensional strike. Inilipat ng Ruiguang Technology ang venue ng launch nila sa exhibition hall sa tapat namin sa parehong palapag. Direkta nila tayong tatapakan para umangat sila. Mga kaibigan sa media, ang si Lin Xinwen sa kabila.
ay dati ring mahusay na empleyado ng industriya namin. Sayang, nagmadali siyang magtagumpay. Gumawa siya ng defective system at naglakas loob mag-launch. Inilagay ko ang exhibition hall sa tapat, para mabigyan siya ng technical assistance anumang oras. President Son, narinig namin na kahit basic servers ay hindi niya narentahan. Matutuloy pa ba ang launch na ito? Hahaha, paano magpapatakbo ng data kung walang server? Isa lang itong biro. Ang ganda naman ng technical assistance. President Son, huwag mong buhatin ang sarili mong bangko. Ang inilalabas ngayon ng Ruiguang Technology, na tinatawag ninyong bagong generation core, ay basura lang na itinapon ko 3 buwan na ang nakalipas sa Dingsheng. Inabandon akong framework lang iyon. Hahaha. Kalokohan. Gumastos ang Ruiguang ng 300 milyon. Gamit ang sariling R&D namin. Ikaw na isang empty shell studio na walang server. Nangangahas mang slander dito. Kung naninira ba ako o hindi, patakbuhin natin ngayon sa manager ang isang stress test. Ang code na ninakaw ni Lee Jang-woo noon. Matagal ko nang kabisado ang logical deadlock sa loob. Kapag lumampas sa 10 milyon ang concurrency, iyak na babagsak ang system ng Ruiguang. Sige, i-test natin. Kapag walang problema ang system namin, luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad. Sa VIP box sa ikalawang palapag sa di kalayuan, hawak ni Lucie ang baso ng red wine. Habang pinagmamasdan sa ibaba si Lin Zinwen na punong-puno ng aura. Special Assistant. Sabihan ng lahat ng mainstream tech media na mag-livestream. Magwawala na ang asawa ko. Nakita ninyo ba? 8 milyong concurrent, matatag na parang bundok. Lin Zinwen, handa ka na bang lumuhad? 3. Nagpapanggap lang. 2. 1. Boom. Hay, hindi posible. Paano nangyari ito? Sabi ko na, tambak lang iyon ng basura. Mga Ginoo at Ginang, kung tapos na kayong manood ng palabas, lumipat na po kayo sa exhibition hall ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano, nang walang traditional servers, ang tunay na bagong decentralized defense system, ay kayang tiisin ang 30 milyong concurrent attacks. Ang simpleng exhibition hall na halos walang tao kanina, ay ngayoy puno ng mga kamera at mikropono. Nakatayo si Lin Zinwen sa entablado, sa holographic screen sa likod niya, ang pulang meteor shower, na kumakatawan sa 30 milyong concurrent attacks, ay marahas na bumabagsak sa asul na defense net. Hindi natinag ang defense net. Sobrang tuloy-tuloy kaya nakakamangha. President Lin, kung walang suporta ng malaking server cluster, paano ninyo nakamit ang zero latency computing power? Gumamit kami ng edge computing at decentralized architecture. Ginawa naming computing nodes ang lahat ng testing terminals. Hindi lang malakas ang resistance. Ang gastos ay ika-10 lamang ng traditional data center. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong venue. Nagsibulungan ang mga kinatawan ng malalaking tech giants. Puno ng pagkagulat ang kanilang mga mata. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang empleyadong pinalayas ng Dingsheng. Saan siya kukuha ng pera para mag-research ng ganitong bottom layer architecture? Ayon sa alam ko, ang tunay na controller ng XSTEC ay si President Lu ng Dingsheng. Biglang itinulak ni President Son ang mga tao. Tinuro niya si Lin Zinwen, nang may mukhang puno ng mali siya. Lin Zinwen, umangat ka lang dahil ibinenta mo ang katawan mo. At umakyat sa kama ni President Lu. Pinapasan mo siya ng 50 milyon para palamutian at pabanguhin ka. Babaeng umaasa sa lalaki na tulad mo, karapat dapat bang magsalita tungkol sa teknolohiya? Sa isang iglap, natahimik ang buong venue. Ang mga kamera ng media ay muling parang mga peteng na nakaamoy ng dugo, na tumutok sa entablado, kay Lin Zinwen.
Galing ito sa Dingsheng Group. President Lu, ang King of Hell, talagang dumating. President Lu, tingnan ninyo. Ginagamit ng babaeng ito ang pangalan ninyo para magpasikat at manggulo. Tapos na. Kung aakyat siya ngayon, lalo lang lalaki ang issue. Ang panulat ng mga media na ito. Hindi ko alam kung paano nila ako isusulat. May isang bagay na tama si President Sun. Ang XTEC ay tunay ngang negosyo ko. Totoo ring nag-invest ako sa studio ni Lin Zinwen. Pero may isang bagay kayong mali ang pagkaunawa. Sa kasunduang ito, isinuko ko ang lahat ng decision-making at intervention rights. Isa lang akong hamak na investor na tumatanggap ng dividends. Hindi si Lin Zinwen ang umakyat para maabot ako. Ako, si Lu Xie, ang tumitingala sa henyo na architect na ito. Ako ang asawa niya, at ako rin ang pinakatapat niyang subordinate. Sino mang manggahas pang magbuhos ng dumi sa asawa ko. Nakahanda palagi ang legal department ng Dingsheng Group. Lu Xie, ikaw. President Lin. Tigas ba ang dating ng pagiging house husband ko? Sun Qiang, may nag-report na sangkot ka sa pagbili ng commercial spy. Pagnanakaw ng core source code ng Dingsheng Group. Sumama ka sa amin para tumulong sa investigasyon. Officer, misunderstanding ito. Si Li Jianghuo ang gumawa ng lahat. Wala akong alam. Wala kang alam. Ang defective bottom layer code na ipinakita mo kanina sa malaking screen. Pati ang overseas account transactions ni Li Jianghuo ay sumitin na lahat ng legal department sa Capital Police Team. President Sun, ang Ruiguang technology ninyo ay haharap sa bankruptcy liquidation ngayong hapon. Ha, pakiusap. President Lu, sa launch ngayong araw, napakataas ng profile ninyong inanunsyo na kayo ay house husband. Hindi ba kayo natatakot na bumagsak ang stock price ng Dingsheng? Kabaligtaran. Dahil nag-invest ako sa Xinhuang system. Nag-limit up ang stock price ng Dingsheng ngayong hapon. President Lin, ang halaga mo ngayon ay pataas ng pataas. Siyempre, simula ngayon, tawagin ninyo akong Chairwoman Lin. Kaya ang hapunang ito ay Victory Banquet. Palinaw na ang lahat ng panganib. Sa wakas, nakatayo na rin siya sa sariling larangan. Panahon na para atali siyang muli sa akin. Hindi lang ito Victory Banquet. 1-1. Ang kasal natin ay nagsimula ng masyadong magulo. Ngayong gabi, gusto kong Director Wang, ano po ang nangyari? Zinwen, noon, ang batang mahirap na si Xiao Tian na tinulungan mo ay nagkaproblema. Na-diagnose siya ng acute leukemia. Kailangan niya agad ng bone marrow transplant. Pero wala ng pera sa account ng welfare home. Huwag po kayong mag-alala. Ipapadala ko agad ang pera. Nahanap na ba ang bone marrow match? Nahanap na, sa Foreign Gene Bank. Pero, ang air transport ng bone marrow at gasto sa operasyon ay aabot sa 2 milyon. Ang pinakamahalaga, sabi ng attending doctor, kailangan itong gawin ng top expert sa larangang ito, para magkaroon ng pag-asang mabuhay. Pero imposible kaming makakuha ng appointment sa ganoong expert. Kakakuha pa lang niya ng investment ngayon. Nakabaon ang lahat ng pera sa computing nodes. Wala talagang 2 milyon na liquid cash sa books. Director Wang, kumusta po? Ako ang asawa ni Zinwen. Darating ang 2 milyon sa loob ng 5 minuto. Tungkol sa expert, papapuntahin ko agad ang private plane para sunduin siya. Ihanda ng ospital ang operating room. Lu Xie, huwag ka nang magsalita. Iligtas muna natin siya. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo para sa iyo, mahal. Malamig hanggang buto ang hallway ng ospital sa hating gabi. Ang pulang ilaw na, rescue in progress.
ay parang talam na nakabitin sa ulo ng lahat. Xinwen. Sabi ng doktor, mabilis na bumabagsak ang lahat ng indicators ni Xiao Tian. Kung hindi dumating si Professor Michael sa loob ng kalahating oras. Director Wang, huwag po kayong mag-alala. Papunta na si Professor Michael. Wala akong pakialam kung gaano kasikip ang flight route. Sa loob ng 10 minuto, kailangang lumapag ang helicopter sa rooftop. Helipad ng First Hospital. Kahit pera ang kailangan, buksan ninyo ang ruta para sa akin. Aabot ba? Nandito ako. Kahit si Haring Yama, hindi niya maaga ang tao mula sa kamay ko. Lu, baliw ka. Kakalapag ko lang mula international flight. Kinidnap na ako ng mga tao mo papunta sa helicopter. Paumanhin, Professor. Napakahalaga sa amin ng batang nasa loob. Pakiusap, sige, sige. Lumipas ang mahahabang 7 oras. Sa bintana sa dulo ng hallway, sumilip ang unang liwanag ng umaga. Matagumpay ang operasyon. Nakontrol ang rejection reaction. Maswerte ang batang ito. Salamat, salamat po, Doktor. Salamat, President Lu at Xinwen. Director, huwag po kayong ganyan. Mabuti na lang ligtas si Xiao Tian. Lucie, ang 2 milyong gastos sa operasyon. Pati ang charter plane fee ng professor. Unti-unti kong babayaran mula sa kita ng Xinwang. Ganito ka pa rin makipagkwentahan sa akin. Nakalimutan ba ni President Lin na legal tayong mag-asawa? Ang pera ko ay pera mo rin. Ang babaeng ito, kailan kaya siya matututong tanggapin ng payapa? Ang pribilehiyo sa harap ko. Pero hindi ko pwedeng hayaan kang malugi. Napagdesisyonan ko na, ang unang kita matapos ilunsad ang Xinwang system. Hindi natin hahatiin bilang dividends. Ay lalaan natin lahat, para magtatag ng Starlight Medical Aid Fund. Natutulong sa mga bata sa welfare homes. Sige, susundin ko si Mrs. Lu. Pero ngayon, bigla niyang inilabas ang dating ng business emperor. Hindi ba dapat umuwi na si Mrs. Lu para maghanda, para sa global launch ng Xinwang bukas? Pagkalipas ng 1 buwan, sa perpektong stress test, at suporta ng Dingsheng Group, pumasok sa global public beta ang Xinwang system ni Lin Xinwen. Stable ang North America servers ngayong gabi. Matagumpay nang na-distribute ang node sa Europe region. Ang global concurrent users natin ay lumampas na sa 50 milyon. Tatagin ang firewall, mas lalong sa ganitong oras. Hindi natin pwedeng bigyan ng pagkakataon ang hackers. Handa na ba ang Joint Risk Control Team ng XTEC? Handa naman. Pero nasaan si President Lu? Sa ganitong importanteng sandali ng global launch, bilang pinakamalaking investor at asawa mo, willing siyang wala sa venue. May emergency. Nitong mga araw, palagi siyang misteryoso. Kahit gabi, nasa study siya at nagtatype sa computer hanggang hating gabi. Kapag lumapit ako, agad niyang pinapalitan ng screen. Baka may malaking krisis sa Dingsheng Group. Salamat sa pagsisikap ninyong lahat. Nakabok na ang celebration dinner ngayong gabi. Sa pinakamagandang revolving restaurant sa Heishi. Isang araw na pahinga para sa lahat. Sagot ko ang gastos mula sa personal account ko. Nawalan ng kuryente.
Masama ito, may isang VIP na direktang lumampas sa lahat ng physical isolation layers natin at nakuha ang main screen control. Paano naging posible? Ang bottom layer defense ng Xinhuang ay isinulat namin ni Lo Siye ng magkasama. Kahit top international black tech organization, imposibleng makapasok sa main screen nang hindi nagpapagana ng alarm na direktang i-hack ang main screen. Maliban kung na-overwrite ang firewall permission mula sa backend, gumamit ang kalaban ng 001 highest administrator secret key. 001. Hindi ba iyon ang exclusive secret key ni President Lu? Ninakaw ba ang computer ni President Lu? Ang linyang code na ito. Ano ba ang ginagawa niya? Ano ba ang ginagawa niya? Diyos ko! Napaka-romantiko naman. Ang laki ng effort ni President Lu. Para lang sa prank, hinak niya ang system ng sarili niyang asawa. Alam mo bang muntik na akong mamatay sa takot? Kung hindi ko ihahak ang system mo, paano ko mapapahinto ang kamay ng napaka-busy at mahusay na President Lin sa pagtatype sa keyboard? Para pakinggan mo muna ako, kaya kung planuhin ang lahat ng business negotiations, maliban kapag kaharap siya. Kinakabahan ako hanggang pagpawisan ang mga palad ko. Lin Xinwen. Ang pagkikita natin ay isang pagkakamaling puno ng kasinungalingan at kalkulasyon. Dati akala ko kaya kong gamitin ang pera at kapangyarihan para kontrolin ang lahat, hanggang sa nakilala kita. Sa katatagan at linaw ng isip mo, paulit-ulit mong winasak ang pagmamataas ko. Ipinakita mo sa akin na sa panahong ito na computang power ang nagpapasya sa lahat. Tanging ang tunay na puso ang hindi kayang kopyahin ng code. Sa singsing na ito, nakastore ang highest authority password sa lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin, kasama na ako mismo. Lin Xinwen, papayag ka bang pakasalan akong muli sa pagkakataong ito? Walang panlilinlang. Tanging si Lucia lang. Lucien, may isang bagay ka bang hindi naintindihan? 1-1, ako. Ngayon, ang valuation ng Xinhuang ay lumampas na sa 1 bilyon. Hindi na ako yung umuupa sa sirang kwarto at natatakot matanggal. President Lu, tatanggapin ko ang singsing na ito. Pero mula ngayon, sino ang boss sa bahay? Siyempre ikaw. Ang tingin ay dama po kay Boss Lin. Sa pamumuno ng Xinhuang System, nakuha na nito ngayon ang 1/4 ng global market share. Bilang pinakabatang female chairwoman sa industriya, sino ang pinakagusto ninyong pasalamatan? Ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang sarili ko. Salamat sa sarili kong nasa inuupahang kwarto sa Building B. Nagpuyat ng hindi mabilang na gabi. Nag-code at hindi sumuko. Kasabay nito, nagpapasalamat din ako sa aking asawa. Salamat sa pag-unawa niya sa ambisyon ko, paggalang sa kasarinlan ko, at sa pagiging handang tumayo sa ibaba ng entablado para palakpakan ako. Mahal kita, Boss Lin.
Dito pa rin sa street stall ang pinaka-relax. President Lu, pag-uwi natin ngayong gabi, sino ang maghuhugas ng plato? Malinaw na nakasulat sa kontrata. Ako ang maghuhugas ng plato habang buhay. Ang pinakamagandang pag-ibig ay hindi kailanman tungkol sa kung sino ang umaasa kanino, kundi kapag nagkita kayo sa rurok. Ikaw pa rin ang pinakamatibay kong sandalan.